video. So nakakalungkot ng umaga natin ngayon mga ka-Ering, no, dahil nabalitaan natin, no, nakita natin sa news na inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang pinakamamahal nating Pangulo ay inaresto sa airport mismo nung pagkababa niya galing ibang bansa. So nakakalungkot kasi nga alam naman natin lahat na ginagawa lang niya ang lahat para sa bayan. Tapos marami pa talagang nasa ating gobyerno na sunod-sunuran sa kataas-taasan kahit alam nilang mali. So ito na mga ka-Ering, no, nakakahiyang maging isang Pilipino. Nakakahiyang maging isang Pilipino pag ganito nakikita natin na nangyayari sa ating bansa, no? Kanya-kanyang palakasan ng kapangyarihan, no? Halata na nga natin na wala na ngang magandang maidulot yung pamahalaan ngayon. Tapos yung dati nating pag-asa na binubuhay ulit natin ngayon, na mag-e-eleksyon na naman para ilingkod natin ulit yung mga taong karapat-dapat tulad ng ating Pangulo na si Rodrigo Duterte at si Sara na kanyang anak. Pero ang nangyari ngayon mga ka-Ering is talagang masyadong halata, no? Masyado nilang pinapahalata, naghahaman sila sa kapangyarihan na ayaw man lang nilang bigyan ng pagkakataon yung mga kapwa natin Pilipino na maranasan ang gusto nating maranasan sa ating pamahalaan, no? Kung i-compare mo yung pamamalakad ng Pilipinas at dito sa ibang bansa, ang layo. Ang layo talaga. Nakakalungkot kasi instead na nabuhay yung pag-asa natin para mag-eleksyon na naman, ayan na si Pangulong Duterte, tatakbo ulit, maraming endorso mga senador, tas ang nangyayari ito. So nakakahiya, no? Nakakahiya sa mga pulis din na talagang nag-serve ng search warrant, hindi man lang makasagot sa tanong ni Pangulong Duterte sa kanila bakit siya inaaresto, anong dahilan. Tapos pinangaralan pa sila nung isang katabi ni Pangulong Duterte na bakit niyo inaaresto. Nakakahiya, bakit kayo sunod-sunuran? Bakit kayo naglilingkod sa mga taong ganyan na alam nyo naman na mali? Ba't niyo aresto yung tao? Anong dahilan? Tapos saan nanggaling yung search warrant? Hindi man lang sila yung arrest warrant, hindi man lang sila makasagot, 'di ba? Ano ba ang gulo? Sa dami-dami ng ginawa ni Pangulong Duterte, 'di ba natin 'yun na naramdaman, 'di ba? Ang dami niyang ginawa para sa ating mga Pilipino, especially sa aming mga OFW. Nagkaroon kami ng proteksyon na natatakot yung taga-ibang bansa kasi pag sinabi niya, may nangyari dito dati, talagang nag-ban, talagang nakipaglaban siya para sa mga OFW. Tapos yung mga kurakot sa airport, nagsiwalaan na kasi natakot na, kasi yung mga adik nagbawas, natatakot na lumabas ng bahay yung mga adik paggabi kasi alam nilang matutukhang sila, 'di ba? Tapos ang nangyayari ngayon, ultimo bata na sanggol, wala, ginagahasa na ng mga adik, 'di ba? Minsan nagla-live na yung mga adik na hindi na nga hinuhuli. Nakakalungkot lang kasi instead na simulang linisin yung Pilipinas, ito tayo, nagpaupo tayo ng akala natin nabudol tayo, no? Nabudol tayo sa pamahalaan ngayon. Tapos ito na, papa-eleksyon na, may bago na naman sana tayong pag-asa. Tapos ito na namang nangyari, no? Nakakalungkot talaga. Masyadong halata yung pamamaraan ng pamahalaan ngayon. Masyadong halata yung pamamaraan nila na parang takot sila naabutan ng eleksyon. Talagang aarestuhin nila. Para saan? Dahil pinatukhang yung mga adik? Pinadakip nila dahil sabihin nilang kurap. Yan, lit-lit nga ng bahay. Diba? Wala ngang mga magaganda o magagarang sasakyan. Simpleng tao lang. Diba? Yung damit nga paulit-ulit eh. 'Di ba? Tapos nung dati sabi nila sa loob ng palasyo, yung merienda nila banana Q, kamote Q, 'di ba? Yung ulam, gulay, wala man lang mga
masasarap na ulam na pangmayaman kasi hindi niya kayang gumastos para sa sarili niyang pagkain dahil pera ng taong bayan. Samantala ngayon, my God, nakakalungkot. Sana maging maayos, sana maging okay si Tatay Digong, no? Kasi nga, kanina sa balita na medyo masama daw yung pakiramdam niya kasi nga, tanggap man natin o hindi, talagang matanda na si Tatay Digong at may nararamdaman na sa katawan. Tapos ito pa, kahit na hirap na siya siguro di natin alam kung gaano kabigat yung dinadala niya kasi nga, dapat nga sana magpahinga na siya mag-retired na siya, magpahinga na siya sa bahay niya, dapat mag-rest na siya, na wala na siyang stress na iisipin, pero yan pa rin siya, pinaglalaban pa rin niya tayo. 'Di ba? Pinaglalaban pa rin niya ang bayan, ang Pilipinas, ang Pilipino. Pero pakiramdam natin ngayon, or di natin alam kung gaano kabigat ang nararamdaman ngayon ni Tatay Digong, na bakit may mga Pilipino pa rin hindi maramdaman kung gaano niya kamahal ang Pilipinas, kung gaano niya pinaglaban ang Pilipinas, gaano niya ituwid ang Pilipinas para mabago yung mga bulok na sistema ng Pilipinas, di ba? Kasi ako as OFW, ramdam ko yung pagbabago nung siya yung nakaupo. As a nanay, di ba? Ramdam ko yung safety ng mga kabataan kasi nga takot na yung mga adik gumawa ng mga krimen kasi alam lang matutukhang sila. Maraming adik na nagbabago kasi alam lang matutukhang sila. Yung dating nagpalista ng pagbabago na hindi na adik, ngayon naging adik na ulit, di ba? Naging adik na ulit kasi wala nang tukhang, di ba? Wala na silang kinatatakutan. Wala na silang pinangangambahan na baka matukhang sila, di ba? Bumalik sa dati. Bakit ganun? Siguro ganito tayo mga Pilipino, ang titigas ng ulo natin. May pagbabago na sa harap natin, di pa natin napapansin. Tapos may mga tao talaga na gahaman sa kapangyarihan, akala nila wala silang kamatayan, di ba? Akala nila wala silang kamatayan na pag nakaupo sila dyan sa pwesto ay palagi na lang silang buhay at immortal. No? Tatanda din kayo. Mamamatay tayong lahat, pero sana bago mangyari yan, dapat gumawa kayo ng tama. 'Di ba? Huwag niyo masyadong hawakan yung kapangyarihan na meron kayo ngayon, 'di ba? Kasi pag yan binawi sa inyo lahat ng Panginoon, wala yan. Wala kayong magagawa. Hindi niyo masasabing presidente ako, vice president ako, senador ako, huwag mo akong kunin, Lord, no? Pero sana magbago, 'di ba? Nakakalungkot kanina nung nakita ko yung balita. Nang masyadong cool, masyadong relax lang talaga si Tatay Digong nung inaaresto siya. Masyado lang siyang relax kasi alam niya sa sarili niya na wala naman siyang ginawang masama. Ang ginawa lang niya is pinaglaban niya ang Pilipino, pinaglaban niya ang Pilipinas, minahal niya ang Pilipinas, protektahan niya tayong mga Pilipino. Pero talagang meron lang talagang mga taong gahaman sa mundo na ayaw nilang malamangan, ayaw nilang mapalitan, o ayaw nilang mabuking ang kanilang mga masasamang intensyon para sa Pilipinas at para sa Pilipino, di ba? Kaya sana mga kairing as OFW, pagdasal natin si Tatay Digong na sana bigyan pa siya ng lakas, no? Kasi nakita ko kanina, stress na siya talaga. Tsaka masama talaga yung pakiramdam niya siguro, pero relax lang yung pinapakita niya sa mga tao, pero hindi natin alam na siguro ang sama-sama ng pakiramdam niya, hirap na siguro siya, pero pinipilit niya pa rin tayong ipaglaban, no? Bihira ang ganyang tao sa Pilipinas. Bihira ang ganyang politiko sa Pilipinas, no, na walang hininging kapalit sa atin kundi pagmamahal at katapatan para sa kanya. Kaya sana i-pray natin siya mga kairing, no? Pag-pray natin ang pag-asa ng ating bayan.